In the 2028, we have hopefully the best one who actually helps the government, the people of Philippines. Who is that? I foresee now Duterte, Sara looks like a good one. Hundreds of years, wala naman tayong narinig na gulo dyan sa South China Sea. No? So, ngayon lang mga nakaraan na ilang taon, when we have good relations with China, China is the biggest donor, investor, and trade partner of the Philippines. No? Yung pinaka na huling natapos lang yung Bukana Bridge sa Davao. And regalo ng China, yan ba yung dapat natin kaawayin? Hindi lang yan, yung Binondo Intramuros Friendship Bridge. Hoy, mga senador at mga congressman, ang Congress ay hindi in charge sa foreign policy. Ang in charge sa foreign policy ay ang Executive Department, ang Presidente ng Pilipinas. My best friend, King George, ito ang mensahe ko para sa iyo. Sundin mo ang batas. Kung ayaw pa rin gawin yan ni Chairman George Garcia, dapat i-impeach na rin natin siya. Susunod natin yan i-impeach si Chairman George Garcia. Dadagan on Balita News Update. Alright, welcome back. Nagbabalik ko tayo dito ho mga kabitaan sa ating munting bahay ng Agan Balita Reaction Video News Update. Welcome ang mga bagong salta po sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa YouTube. Subscribe nyo na po at paliguan ito ng maraming likes, buhusan ng maraming komento, reaction, opinion, suggestion at i-share nyo po para malaman ng karamihan kung ano pa po ang kaganapan sa ating lipunan. At the same time po, pindutin ang notification bell. And then of course, sa Facebook naman, follow, like, and share mga kabalitaan. Ngayon po mga kapitan, hindi magtatagal, atin pong alamin kung ano po yung mga kaganapan ngayon sa ating lipunan dahil meron pong isang eksperto ho para sa ating ekonomiya mga kabitaan dahil nga po ay talagang mas lumalaho yung tensyon laban ho ng China sa ating bansa mga kabalitaan. Dahil nga po ang China, alam naman natin na may bago silang ambasador na kung saan po ay meron ding utak mga kabalitaan. Kaya natitinag ho itong mga senador natin na akala mo na may kakayahang lumaban at kung sakaling girahin ho tayo ng bansang China mga kabalitaan. Hindi mo nila inisip mga kabalitaan na ang China ay napakalaking tulong ho sa ating bansa. Siguro dahil nga po nabigyan ho ng libreng pagpapagawa ng tulay dyan sa Davao City yung Bukana Bridge o yung Davao River mga kabalitaan. Ay dala siguro ng kenggitan kaya ho talaga pinipilit ho nila yung kanilang mga sarili dyan sa Senado at sa Ehekutibo mga kabitaan na patutsadahan lalo na ho itong si Tariela sa PCG ho natin mga kabitaan na napaka-alakwenta naman ho. Sino bang nakatulong sa mga ilang mga seafarers so mga kabaitaan? O hindi ako nagkamali, 17 kung saan iniligtas nila sa bingit ng kamatayan mga kabaitaan. Basta ang bottom line mo dito, tinulungan ho yung ating mga seafarers na maiahon sa karagatan na palutang-lutang mga kabaitaan at nasalba ho yung kanilang buhay. So maraming salamat sa Chinese Coast Guard mga kabalitaan. At dito ho, itong si Atty. Respicio mga kabitaan, hindi na rin ho nakapagpigil. Binanatan ho dito yung mga senador na pumirma ng isang resolusyon na ginawa nito ni Wow Dagat mga kabalitaan. Wow Dagat ha? Okay, itong si Kiko Pangilinan mga kabalitaan. And then, parang kung may papakita natin yung video ito maya-maya ho, pagkatapos dito ni Respicio, hindi kaya makakaramdam ng hiya itong Bobo M administration mga kabalitaan? Dahil pag marinig nyo po itong mga sinasabi ng isang eksperto, kaya na lang ho nito mga kabalitaan, itong si Austin Ong, napakaganda na kanyang mga sinasabi, hindi naman niya kinampihan yung China, subalit ito ay realidad ho sa panahon ngayon na yung China ay malaki hong naitulong at naiambago sa ekonomiya ng ating bansa mga kabalitaan. Dito muna tayo kay Atty. Respicio kung saan po binalatan ang mga senador at ito hong si Garcia ng COMELEC mga kabalitaan. Kung po ang mangyari, meron pa ba, Attorney Harold, na pamamaraan para magkaroon ng boses ang ating taong bayan pagkatapos nitong impeachment? Attorney Yvette, are you suggesting a people power revolution? Hindi naman po. Ang iniisip ko po ay ang darating ng 2028. Democratic process pa rin. Democratic process pa rin po tayo, sir. Kaya yung mga nag-iinit na natin mga kababayan katulad ko. Na na gusto namin ng pagbabago ngayon pa lang. Hindi mo ba Batangas si BBM ngayon pa lang?
matigil ang korupsyon ngayong araw pa lang na ito? Yes! Tayo! Sana yun, di ba? Yun naman ang tanging paraan na ibigay ng ating konstitusyon para sa atin na maayos, intra-constitutional. Pero ipinagkait pa nila sa atin. Pinipilit ba nila tayo na mag-avail of extra-constitutional process? Gusto ba nilang mag-take up arms tayo? Or diskarte yan ng mga makakaliwa? Or gusto nila people power revolution? Yeah, pare! At any rate, mga kababayan, kung sabi nga ni Atty. Yvette, kung paabutin natin to sa 2028, alam na ninyo kung sinong iboboto ninyo at huwag ninyong iboto itong mga kurap na ito na nasa administrasyon at mga kakampi nila. Ilista ninyo kung sino ang mga kakampi nilang senador, mga congressman na tumatahimik ngayon. Sabi nga ni Miss Penny, mga pipi itong mga ito. Mga pipi, bingi, sa Ingles, dumb. Sabi ko nga, hindi lang pipi, mga pepe. Sa mga pepe na gusto ko, ang gusto ko lang na pussy ay yung sa ex-girlfriend ko at si Meow Meow. Sila lang ang pusa na gusto ko. Pero lahat ng mga nasa administrasyon na ito, mga pepe. Wala tayong reservation. So, ang tanong ko lang sir, kasi may issue ngayon sa Senado, no? Itong kinasasangkutan ng ano ba ito, Coast Guard natin. Katapos na nagbigay ng mga pahayag itong mga matatapang natin mga senador. Pero itong side natin, so hindi sila bumoto doon sa ano na yan, at yung 15 yung bumoto doon sa so anong ano mo dyan sir, dahil nga siyempre marami ng issue itong ano na ito. Alright, nagtanong si Idol sa ginawa ng ating Senate ngayon na naglabas ng resolusyon na ipinagbabawal nila ng yung mga elemento ng China dito sa Pilipinas. Hoy, mga senador at mga congressman, ang Congress ay hindi in charge sa foreign policy. Ang in charge sa foreign policy ay ang Executive Department, ang Presidente ng Pilipinas. Huwag kayong gumawa ng mga bagay-bagay na labas sa saklaw ng mga tungkulin ninyo. Bakit hindi kayo mag-focus sa tungkulin ninyo? Anong tungkulin ninyo? Paandarin ang impeachment case namin. Doon kayo mag-focus. Hindi kung ano-ano ang mga pinapakialaman ninyo. Wala namang effect yan, resolution yan, hindi yan batas. Kung talagang gusto nila ng isang measure na may actual na repercussion and consequence sa international relations, dapat issued yun ng Executive Department, hindi ng Senate. May mga katanungan po na umabot sa amin na since hindi po tinanggap ng Congress, ano po, ang silid po ba, pwede po mag-stand? Kasi hindi na tinanggap regarding sa impeachment. Then ang tanong din nila regarding din sa mga nangyayari sa bansa, ano po ang stand ng judiciary? Kasi buong Pilipinas po ang apektado dito, hindi lang naman tayo lang nandito. So ano po ang stand ng judiciary po? At ang Senate po, ano magiging stand nila sa hindi pagtanggap ng sustainable impeachment complaint sa Congress? Which is halata naman na gumawa sila ng hindi tama, labag sa batas. So ang Senate po ba, pwede ba mag-stand para pakinggan din ang tunay na impeachment ng taong bayan? Thank you so much po, Masyado pang maaga at this point para gumawa ng stand ang Senate. Kapag susundin natin yung proseso ng ating konstitusyon, kailangan man umandar doon sa Committee on Justice. Kapag hindi na-dismiss yun, kailangan i-present sa plenary ng House yung boto bago umakyat sa Senate. Pagdating naman sa boses ng Supreme Court, ang dami mga petition na isinasampa sa inyong opisina laban sa administrasyon na ito. Pwede bang paandarin ninyo, please? Dahil kayo na lamang ang aming hinihintay. At marami pa kaming ipapasa actually ng mga petition sa inyong opisina tungkol sa hindi nila pagtanggap ng aming substantive impeachment complaint. Pwede bang i-resolve nyo iyon ng timely para naman maramdaman ng taong bayan na merong kabuluhan ang aming ginagawa? Kasi baka mas mauna pang mag-expire yung 1-year bar rule at makakapag-refile kami ulit bago ninyo i-resolve yung aming petisyon na kine-question ang maling pagtanggi nila ng aming third impeachment complaint. Susundan ko lang po yung mga tanong po ng mga nauna sa akin. And also, at the same time, sinabi po ni Sir Atty. Harold Respicio regarding about sa impeachment, na kung saan nga po ay
Wala na po ba pag-asa yung pangatlo? Na kung saan nga po, Sir, Attorney, marami po sa atin yung mga kababayan, especially na doon sa mga nasaringlayan. No? Karamihan po sa kanila ay hindi po talaga nila nauunawaan kung ano po talaga ang ibig po sabihin. No? Doon sa inyo po sinabi po kanina, regarding para doon sa impeachment po ninyo, na hindi na po ito matutuloy. Ito po ba, sir, ay wala na po pag-asa, lalo na po sa mga kababayan natin nasa remote area, no, na kung saan po ngayon yung mga cellphone na rin. Nais ko lang po, sir, makakaalam po yung pinaka-detail na paraan o paano ba yung next move po ninyo, and also at the same time, ano po ba ang dapat natin gawin, lalo na po yung mga nasa mga sarilayan. Maraming salamat po. Salamat po, sir. Thank you. Nung bata pa ako, meron akong crush. Binigyan ko siya ng bulaklak. Pero hindi niya tinanggap yung bulaklak ko. Sa tingin niyo on the next day, bibigyan ko pa siya ng bulaklak o hindi na? Eh di mapapahiya rin ako, hindi ba? Ganon din po ang nangyari. Ang aming impeachment team ay all-star. Nanggaling yan sa lahat ng political forum. Hindi lang iisang kulay yan. Inassemble namin yung mga pinakamagaling na abogado, may pangalan na politiko, at meron ng track record. Andyan si Mike Defensor, instrumental sa era of impeachment noon. Andyan si Atty. Topacio, #1 lawyer sa Philippines. Andyan sila Atty. Manny Luna, successful impeachment sa COMELEC Commissioner Bautista noon. Kaya napakaganda at may dignidad itong mga tao na ito. Ganon din yung mga endorser namin. May paninindigan. Kompleto kami. Mali-maleta ang aming ebidensya at papeles nung Thursday. Handa kaming lahat. Pero kaso nga lang, nung nag-offer kami ng filing noong Thursday at tinanggihan kami at hindi tinanggap ang aming bulaklak, sa tingin mo, ganado pa kaming bumalik doon at mag-file ulit ng pangalawang bulaklak? Hindi na po. Ganon din po, kailangan natin intindihin ang ating mga kasama. Dahil hindi po basta-basta itong laban na ito. Lahat po kami matatapang, pero hindi ibig sabihin walang nawawala sa amin. Lahat kami may kaso na. Itong mga endorser namin may kaso na. Hinaharas na sila, pwede na silang patayin. Ngayon, kung nakikita nila na ngayong unang laban pa lang ay ang hirap manalo, tinanggihan ka. At pagdating sa Committee on Justice ay mukhang madidismiss rin lang. At lalo madidismiss din doon sa plenary kung nagkataong pumunta doon. Kailangan natin silang protektahan, mga kababayan. Kaya kailangan natin silang intindihin at kailangan pa rin natin silang pasalamatan dahil sila lamang ang naging matapang na magpresenta ng substantive impeachment complaint laban kay Presidente Bongbong Marcos. Kaya nagpapasalamat ako kay Mike Defensor, Atty. Ferdy Topacio at sa aming mga endorser. Ayaw ko na lamang kayong pangalanan dahil alam natin na pinoprotektahan namin kayo dahil ihaharas kayo ng administrasyon na ito. Pero salamat sa kape, salamat sa opisina, salamat sa hopya, at maraming salamat sa iyong presensya noong Thursday, noong araw na yun. Huwag po kayong malungkot, mga kababayan, dahil marami pong sunod-sunod na kaso na lalabas laban sa administrasyon na ito at laban sa mga tumanggi ng aming maayos na filing noong Thursday. Hanggang sa huli po, kapag hindi po tayo susuko, mapapanagot pa rin natin ang ulo ng korupsyon na ito na si BBM. Kaya hanggang ngayon, ganadong-ganado pa rin ako na magpakita at magpatuloy sa ating laban. Dahil hanggat kakampi natin ang taong bayan, hindi naman natin may tatanggi, di ba? Ano ba ang gusto ng buong Pilipinas? Na mawala na si BBM. At ramdam ko rin ang gusto ng ating mga constituents. Galing ako sa probinsya. Ilocano ako. Mga maiitim tayong lahat. Hindi natin pwedeng itanggihan. Ramdam natin ang gusto ng taong bayan. Gusto nila na mapatigil ng korupsyon sa ating bansa at mapanagot ang ulo ng korupsyon na si BBM. Kaya dapat lamang na ipagpatuloy natin ang laban at parati tayong sumang-ayon at sumama sa damdamin ng bawat Pilipino hanggang makamit natin ang totoong kalayaan dito sa ating bansa. So ibig sabihin pala nito, ito Ilocano ho si Atty. Respicio, mga kabaitaan, yung mga sinasabi ho na mga loyalista nga ho at itong mga uhugin na mga vlogger ni Bubo M, mga kabaitaan, na solid daw yung Norte, pabor at parang kakampi daw ni Bonget. So ito, nagpapatunay na ho dito si Atty. Respicio na siya po ay isang Ilocano na hindi totoo ang mga pinagmamayabang, ang mga kasinungalingan ho talaga ng uhugin at ngagba-ob-ob na vloggers ni Bobo M, mga kabalitaan.
Sila po ay napapaya sa kanilang sarilihong kasinungalingan dahil alam naman ho kahit sino pa buong bansa ang magsasalita na gusto ng lahat mawala na ho sa posisyon itong si Boy Singhot mga kabalitaan ayon pa sa kapatid nito na si Senadora Amy Marcos mga kabalitaan. Ano pa bang ipinaglalaban ho ng mga animal na ito? Dahil siguro sa kaiyan at pilit ho nilang dinidepensahan itong si Bonget para sila po ay hindi makaranas ng wristback mga kabalitaan ni Inday Sara Duterte. Pero kung may mangyari man pong wristback ho ni Inday Sara Duterte, ayun po'y idadaan ho sa legalidad. Hindi gaya ngayon na ririsbakan nila yung mga Duterte at binabali pa ho yung ating saligang batas mga kabalitaan. Bukod nga dito sa impeachment na ating susubaybayan, meron pa nga tayong armas hindi ba? At ano yon sa darating na 2028? Attorney Harold, this year is 2026. Alam natin maggaano kalaki ang role ng COMELEC sa darating na 2028. Ang chairman po ay pareho pa rin. Tama po ba? Sa 2028, si Chairman Garcia. Tama po. At sa nang nakaraang taon, alam ko po, naging malakas ang inyong loob para i-call out ang COMELEC dahil po dito sa sistema ng ating automated machine, counting machines, pati yung sistema ng ating pagboboto. Darating na po ang 2028, Attorney Harold, 2.5 years down the road, ano ho ang maipapayo po ninyo sa ating mga nakikinig na mga magiging botante at mga susunod na mga henerasyon na magiging botante na rin sa 2028? My best friend, King George, ito ang mensahe ko para sa'yo. Sundin mo ang batas. Nasa Omnibus Election Code na once mapili ang ating automated election system na ipakita mo ang buong sistema including ang source code sa taong bayan, major political parties and groups. Ginawa niya ba yan noong 2025? Hindi. Dahil yun lamang ang tanging paraan na ma-ensure natin na hindi madadaya ang source code, hindi madadaya yung transmission, at hindi madadaya yung database. Ngayon po, isa pang probisyon ng ating Omnibus Election Code na dapat niyang sundin ay habang binibilang ng automated election system ang ating mga balota, dapat yung mga watcher nakikita nila yung balota para merong parallel manual counting, para kahit merong nakatanim na daya doon sa source code, doon sa transmission, or kung meron silang gagawing daya sa database, ay merong armas ang mga watcher na ipakita na meron talagang malawakan na daya na nangyari. Ito ay hindi pa rin sinunod ni best friend George nung nakalaang eleksyon. Kapag sinunod niya ang dalawang bagay nito sa 2028, ay magkakaroon tayo ng reasonable confidence na may iaangat ang kredibilidad at integridad ng ating eleksyon. Pero kung ayaw pa rin gawin yan ni Chairman George Garcia, dapat i-impeach na rin natin siya. Susunod natin yan i-impeach si Chairman George Garcia. In any event, mga kababayan, meron pong mga movement para baguhin ang ating election system, para sundin ng maayos ang ating Omnibus Election Code at Automated Election System Law dito sa buong Pilipinas. Suportahan niyo po iyon. Ang gusto po natin ay sure na hindi madadaya ang susunod na eleksyon na 2028. At any rate, ang tanging paraan lamang para makontra natin yung daya ay isang overwhelming support sa taong gustong suportahan natin sa 2028. Alam na ninyo kung sino ang gusto ninyong suportahan, hindi ba? At ang tanging armas lang namin or natin para laban sa mga daya na itatanim nila sa mga makina ay ang landslide victory para sa kanya. Kaya make sure natin, umpisa pa lang ngayon, na makakamit natin ang landslide victory pagdating sa 2028 para kahit anong daya pa man ang gawin nila sa ating mga automated counting machines, sa transmission at database, ay hindi nila makokontra ang overwhelming votes and support ng madlang Pilipino. Dahil kung hindi, kung ramdam natin na panalo talaga ang ating manok sa 2028 at obvious na merong daya, dahil babantayan natin yan sa 2028, hindi ko palalagpasin yan. Ang taong bayan, again, mag-a-avail sila ng kahit na anong paraan
para lang masunod ang kanilang mandato. Kaya administrasyon na ito, COMELEC, kung ayaw ninyo ng revolusyon sa ating Pilipinas, sundan ninyo yung mga democratic processes sa ating konstitusyon. Sundin ninyo ang batas para lumabas ang katotohanan at ang mamuno sa ating bansa ay yung tao kanilang totoong. So yun po mga kabitan, klarong-klaro ho at papunta na ho tayo sa 2028 presidential elections kaya tayo po ay magising na ho at huwag na ho tayo magpabudol, lalo na po marami ho sila mga gagawin ngayon ng mga estratehiya para manlinlang at alam nyo na, bilhin ang mga boto lalo na ho dyan sa COMELEC. Yung sinasabi dito ni Attorney Tupa, Attorney Respicio na baka magkaroon ho ng dayaan naman dahil sa source code na hindi ho transparent itong si Garcia mga kabalitaan. Kaya ngayon, ginagawa ho nila ng paraan, lalo na diyan sa Kongreso, nitong mga kontratista at mga buayang kongresista diyan mga kabalitaan, na mapa-impeach at hindi makatakbo sa susunod na eleksyon mga kabalitaan itong si Inday Sara Duterte dahil ramdam ng buong sambayan ng Pilipino ang liderato ni Inday Sara Duterte na napamahal ho mga kabalitaan ng madlang people. Kaya sila ngayon, nagkakandara pa na ho mga kabalitaan. Hindi na nila alam, lalo na itong mga pumirma, lumagda sa impeachment nitong nagdaang taon laban kay Inday Sara Duterte mga kabalitaan na talagang magkukumahog na ho ito sa pagdating ho ng 2028 presidential elections mga kabalitaan. At itong si George Garcia, naku po, humanda ka dahil pinagandaan na ho kayo nitong grupo ni Attorney Respicio at ni Topacio. Baka ikaw ang susunod na i-impeach. Pag nagkamali ka ho rito, naku, goodbye Philippines siguro to. Baka aalis na ho ito ng bansa mga kabalitaan. Ngayon naman po mga kabitan, dito ho tayo sa World War ng Pilipinas laban ho sa The Sleeping Giant, ang bansang China mga kabalitaan. Napakawalang iya ho talaga itong administrasyong ito. Napakalaki yung tulong na binigay ng bansang China sa ating bansa. Napakalaking bansa ho ang China na kung saan po ay hindi basta-bastang matitinag, hindi basta-bastang malupig ho. Kahit yung bansang Amerika, nahihirapan nga banggain itong China. Tayo pa kaya ang may lakas loob ho manginsulto sa kanilang Pangulo? O sa kanilang mga leader ni numan mga kabalitaan, kahit sino sa kanila? Diba? Parang bumabaho yung moral ng bansang Pilipinas dahil ang ginawa ho ng mga opisyal na ito ay kahihiyan ho ng lahat ng mga Pilipino dahil alam natin na yung bansang China na ating kapitbahay ay yung nais nito na matulungan ho na maiangat ang ekonomiya ng ating bansa. Ang problema lamang ho dahil sa inggit, dahil sa selos na kitang-kita at ramdam na rin ho nila na ang China at ang mga Duterte malapit ho sa isa't isa. May nakita pa nga akong video mga kabitan, yung nanay ni Tatay Digong, may statue yata doon sa China. Ewan ko saang bandang bahagi ng China ho yun mga kabalitaan. At yung nag-post ay isang reliable source mga kabalitaan. So, itong si Austin Ong mga kabitan, ang Philippines-China Friendship Society, may sinabi siya rito na mapapayaho tayo mga kabalitaan. Dahil yung sinabi nito ay katotohanan no, na siyang magdadalaho sa atin ng kaginawaan. Kaso, ang iniisip ng administrasyong ito ay pangangaway lamang ho sa bansang China na kung gaano kakitid yung pag-iisip ni Bobo M mga kabitaan, ganun na rin ho ang mga senador na pumirma ho sa isang resolusyon na gawa ho ni Mr. Dagat. Wow, Dagat! Si Kiko Pangilinan mga kabalitaan. Talagang mapapayaho kayo kung mapakinggan nyo po ang kanyang sinasabi rito. Ito po, panoorin natin. Itong si Austin Ong mga kabalitaan. Tsak, magising ho kayo sa katotohanan mga kabalitaan. Many of our viewers, alam niyo po siguro ito, when we have good relations with China, China is the biggest donor, investor, and trade partner of the Philippines. No? Yung pinaka na huling natapos lang yung Bukana Bridge sa Davao. Libre yan. That's 3.2 plus billion pesos that even President Marcos credited China's engineers for completing it under schedule and under budget. No? Nakita natin nasa picture ngayon, ang ganda niyang, that is one of the most modern and advanced bridges of the Philippines, and regalo ng China. Yan ba yung dapat natin kaawayin? Hindi lang yan, yung Binondo Intramuros Friendship Bridge, another 3.5 billion sa Manila. No, that not only generates economic development but jobs for the local people. Sa mga Pilipino yan.
yung Makati Mandaluyong Bridge, no? Maraming mga influencers, mga vloggers, lagi yan na kinukuhang content, no? At hindi lang ang mga hard infrastructure ang niregalo ng China. Every time may mga typhoons tayo, tens of millions of relief goods, of food packs are being donated nationwide yan. China also during the calamity donated more than 50 million vaccines, no? That helped save our frontliners, Filipino frontliners. Yung sumabog yung Marawi, China and Russia were the first ones to donate emergency weapons that saved Filipino soldiers, no? May mga kasi nagsasabi, sometimes we Filipinos have a short-term memory, no? But for the That's the sound of an American oil company hard at work. Want to be a part of it? Listen up. for more than 5,000 years na kapitbahay natin ng China, ni isang beses hindi tayo sinakop. Diba? Alam natin yung mga ibang bansa na mas malayo, sinakop tayo at anong ginawa sa Pilipino, no? Pero hindi natin siya araw-araw inuulit, no? Kahit yung mga ginawa sa atin hindi maganda, we should not forget, but we should also learn to forgive and to move forward, no? And to work with everybody who wants to work with the Philippines and to contribute to national development. And sa nakikita natin, China as our largest neighbor, largest trading partner, hindi lang sa atin, no? Lahat ng kapitbahay natin actually nakiki-cooperate at gustong magdagdag ng investment, trade, and cooperation and opportunities with China, no? At yun din dapat ang i-priority ng mga national leaders natin. Opo, so itong naging suggestion po ng dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo na tingnan natin ang relationship with China sa iba't ibang pamamaraan, multifaceted way, bilang yung pagkonsidera sa cultural, economic, trade, people-to-people ties, at hindi lang nakatuon dun sa island disputes, no? Dyan sa West Philippine Sea, South China Sea. Sino po ang possible magtuturo niyan? Ang gobyerno po ang magtuturo ba niyan? Ang DFA or sa kabuuan? Kasi parang, yes, maganda kasi matagal na yung relationship natin with China as well as ibang mga bansa. Pero lahat ng nababanggit nyo po, sir, natatabunan po kapag magkakaroon na naman ng water cannon incident sa West Philippine Sea, South China Sea, magkakaroon na naman po ng girian. Lahat po ng mga itong mga bagay na ito na naisasuggest, nabubura agad at ang mananaig na sa naratibo, sa social media, sa mga balita, at ang laging nangyayari, mas nananaig yung parang kamuhian natin ang China. Parang ganun po, sir. You make a very good and important point, no? Pag lagi tayo nakafocus sa girian, sa alitan, syempre, yan yung nagiging reality ng focus natin, no? But at the same time, ilang beses na natin nakita na when hindi natin sabihin tama or mali, no? Meron kasing mga areas sa China, may area sa atin, tapos sa gitna ng dagat may mga disputed, no? Kasi sa dagat wala namang yung mga street signs, no? Wala naman mga passport ang mga isda, no? Na alam natin ito galing parte para ng China, to parte ng Pilipinas, to parte ng Vietnam, to parte ng Indonesia o ng Malaysia. So sa mga gitna ng dagat, alam mo yung mga mangingisda, wala yung nationality, they are human beings. No? As sabi nga ng mga mangingisda natin, sa gitna ng dagat, kahit di sila nagkakaintindihan, they do some kind of a barter trade. Kung anong meron ako, anong meron ka, sa gitna ng dagat, pwede tayo maghatian or magpalitan. No? At the same time, for hundreds of years, wala naman tayong narinig na gulo dyan sa South China Sea, no? So, ngayon lang mga nakaraan na ilang taon, no, na syempre lumalaki yung mga bansa sa South China Sea, no? Tapos may mga ibang dayuhan din na nakikialam. Tama po, ngayon lang ho talagang panahon ito, panahon ni Bubuoy mga kabataan, nagkakagulo ho tayo dyan sa West Philippine Sea or sa South China Sea mga kabalitaan. Matatandaan niyo po, yung panahon ni Tatay Digong Duterte, walang problema. Wala tayong naririnig
na nang-aabusong mga Chinese Coast Guard. Pinagtatabuyan yung ating mga kababayang mangingisda dahil po nagkaroon ho ng friendship agreement itong si Tatay Digong Duterte at yung kanilang presidente na si Jinping, mga kabalitaan. Dahil nga po ayaw makipag-away ni Tatay Digong Duterte, kaya po mahal na mahal yung China o mahal na mahal ng China yung Davao City dahil po ramdam ho nila yung sinseridad ni Tatay Digong Duterte, yung kanilang friendship agreement, mga kabitaan, na tinupad talaga at sila ay nagkakaroon ng magandang relasyon dahil ang pinag-usapan dito ang pagpapalago ng ekonomiya ng bawat bansa. Kaso nga lang, mga kabitaan, unang-una sa administrasyong ito, halos lahat na mga kalyado nito ay mga kawatan, mga kabitaan. Nag-aagawan ho sila at nag-uunahan kung sinong maunang maging mayaman ho sa kanila, mga kabalitaan. So hindi ho iniisip ang kapakanan ng ating bansa at nang magkaroon ng kunting sigalot ay sinasakyan para ho sila magkampihan at mailihis yung nakawang isyo na yun po ang pinakaunang o pangunahing problema ho ng ating bansang nakawan, mga kabalitaan. So ngayon po, sa panahon or sabihin natin na hanggat nandyan pa ho si Boboeng, mga kabitaan, sa bahay ni Kuya, hindi mangyaring marisolba ho ang sigalot na ito sa ating kapitbahing bansa na ang bansang China. Dahil po, unang-una alam na natin na wala ho itong sense of direction, walang sariling desisyon or isang salita dahil hindi naman ho talaga siya ang nagpapatakbo ng ating bansa, kundi yung kanyang mga alipores na nakapaligid sa kanya na may mga ambisyon at intensyon personal ho para sa kanilang sarili, na kung saan po itong kahinaan ni Bonget ay pinagsamantalahan, nagte-take advantage, kumbaga mga oportunista ho sila dahil alam nila ang kakayahan kung hanggat saan lamang ito, mga kabitaan, ang ating kuno Pangulo ng ating bansa. Kaya wag ho nating isipin ngayon, wag na ho tayong umasa, mga kabaitaan, na ito ay maririsolba pag naandyan pa ho si Bonget, mga kabaitaan, sa bahay ni Kuya. Buti pa itong Malaysian National, alam pa kung sino talaga ang magpapaganda sa ekonomiya ng ating bansa, mga kabalitaan. At ayon pa dito, nasa mga kamay ni Sara Duterte ang pag-asa ng ating bayan. Okay, the most important thing to all the Philippines and Asian country, we want to be peaceful. Number two, Philippines got so many islands, a lot to be explored, and so that your country will make better income for all the people of Philippines. Thirdly, everybody, we are all from the same, because when we poke with a knife, the color all come up the same. So we are all human. We must love one another, and then we care for one another. In the 2028, we have hopefully the best one who actually helps the government, the people of Philippines. Who is that? I foresee now Duterte, Sara looks like a good choice. Di ba, mga kabalitaan, napakaganda ho yung kanyang mga sinasabi rito. Siya mismo nakakita ho ang pag-asa ay nasa mga kamay lamang ho ni Inday Sara Duterte, manumbalik ho ang kaginawaan, kasaganahan at kaayusan ng ating bansa. Kung nagustuhan niyo po, mga kabalitaan, ito ating video presentation, huwag kalimutan po paligo ng maraming likes, buusan ng maraming komento, reaksyon, opinion, suhestyon, at i-share niyo po, mga kabalitaan, para malaman ng karamihan kung ano pa makaganapan sa ating lipunan. And then sa Facebook po, follow, like, and share. YouTube, subscribe lang po at pinutin ang notification bell. Kaya ako po'y magpapaalam na. At tandaan niyo po ito, kapag ang tao po'y inaapi sa kauli-ulian, siya magwawagi pa rin dahil sa patuloy itong pagipaglaban para sa katotohanan at kinabukasan ng ating inang bayan. There will be a time of reckoning. To God be the glory, Mama. Chip, chip. Peace out.